Ang kwento ay nagsisimula sa planeta ng Blue Star 2088 taon ng bagong era. Ang pangunahing karakter ay naglalakad sa ilalim ng kalye at tumingin ang ating bida sa batang babae sa tabi niya na nagsasalita sa mga mamamayan sa kanyang cellphone na sila ay hindi dapat maging mapagpakumbaba, sila ay kailangan magtrabaho sa kanilang mga kamay at magpadala ng kanyang mga bunga, sila ay dapat na ipakita ang kanilang mga aktibidad, ang live broadcast, pero hindi niya sinisisi ang man dito. Si Lin Q, siya ay 17 taong gulang, isang student awakening type transforming into an awakening beast, isang little white rabbit. Sa tingin ng ating bida ay sumobra na ang babae sa kanyang outfit at sinasabi ng mga nanonood ng stream na siya daw ay maganda at may napansin na parang tinitingnan siya ng iyong kaluluwa ang taong nasa likod at sinasabi din ng mga tao na mayroon ba itong mga taong tulad nito ay kasuklam-suklam, ang mga ito ay halos hindi maling mga taon marahil siya ay kinulam. Ang streamer na nagtataka kung ito ba ay isang werewolf na kuneho ay siya ba talaga noong linggong sa eskwelahan, yun kailangan niyang makipaglaro sa kanya. Sinabi niya sa mga manunood na kung sa tingin nila ay maaari niyang ibagsak siya ng 1 minuto pagkatapos ay dapat nilang ipadala sa kanya ang kanilang mga missile. Nag-oo ang mga manunood. Ano ang sinabi niya na magkakaroon ng away ng mga hayop? Ito ay napaka-interesante. Ang batang babae ay lumapit kay Lin Q at sinabi na ang taong ito ay may parehong mga tainga tulad ng iba na hinawakan niya ang kanyang mga tainga at may sasabihin sana ang ating bida pero hindi niya na natapos dahil tumawa ang babae at gumamit ng ilang uri ng magic stream ng mahiwagang enerhiya na nakapalibot kay Lin Q. Ito ay labis na nagulat sa kanya. Sinabi ng batang babae sa madla na ginawa niya ito, tumba niya ang maliit na kuneho na si Lin Q ay nakahiga sa lupa at sa tingin niya ay labis siyang nagsisisi na nakilala niya ang isang napakasamang tao sa daan at na siya ay nagulat dahil napansin niya ang isang maliwanag na ilaw at papalapit na mga tunog. Hindi na siya nagkaroon ng oras para makatakas at nabundol siya ng isang truck na naging sanhi ng kanyang paglipad ng ilang metro ang layo. Ang isang lalaki na bumaba sa sasakyan ay nagtanong kung ano ang kasuklam-suklam na ito na may mga tainga ng kuneho. Sabi ng babae dapat niyang gawin ang paraan ng sinabi ng batang babae sa mga manunood na dapat nilang panuurin ang kuneho na iyon na lumilipad sa langit kapag nahulog siya sa lupa at nagtataka ang ating bida bakit nga ba siya napakamalas. Lumaki ang ating bida sa isang ampunan. Sa edad na 15 taong gulang siya ay pumunta sa lungsod para sumali, nag-transform sa isang hayop, ngunit ang kanyang anyo ay tulad ng isang kuneho sa paaralan na puno ng mga supernatural na nilalang. Palagi siyang binubuli ng batas sa asol na bituin ang kaligtasan ng pinakamatibay sa isang kagubatan na may malaking bilang ng mga mabangis na hayop. Ang kuneho makapaghintay lamang na mapunit ang lalaki na naglalabas ng kanyang lakas habang pinupuntahan niya ang ating bida. Sinabi ng hangal na lalaki napakamalas na ito ay isang bagong kotse. Pagkatapos ng lahat ay dapat siyang bumangon at magbayad para dito. Nagdesisyon ba talaga siyang magpanggap na patay? Nagtaas ang ating bida ng kamay at sinabi ng hangal na lalaki tuturuan niya siya ng leksyon para malaman niya kung paano hawakan ang kanyang kotse. Sinuntok niya ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang enerhiya. Iniisip ni Lin Q kung mamamatay ba siya ng ganito kalungkot. Siya ay kung maaari lamang siyang lumakas at ang hindi kilalang boses ay nagsasabi na pagkatapos ng 35 milyong taon ay sa wakas ay natagpuan ang isang angkop na host. Hindi madaling nagulat si Lin Q na may nakita at nagtataka kung nasaan siya. Maraming mga bintana ng system ang lumitaw sa harap sa kanya kung saan nakasulat ang X-ray vision nitong Hakang Skills Awakening Space Robot 9527 ay handang magsilbi ang may-ari nito. Tinanong ni Lin K kung anong klaseng labanos ang sinasabi ng robot na siya mismo ay labanos at ang buong pamilya niya ay labanos. Maari lang siyang tawaging 9527. Natatakot at nagtatanong kung ano ang nangyayari sa pangalan sa 527 sabi na sa kauna-unahang pagkakataon at libu-libong taon ay nakahanap siya ng angkop na host kaya ginamit niya ang kapangyarihang naipon sa loob ng 35 milyong taon upang iligtas siya. Sabi ng system Lin Q gamitin ang mga mata na kumikinang at nagtanong siya para hindi siya namatay kung anong uri ng mga butones ito, kung anong uri ng husay dahil ito ay 13 antas na mas mataas kaysa sa mga lalaki na maaari mong piliin ang alinman sa mga kakayahan na ito. Sabi ng system na gusto niyang magising sa bagong kasanayan araw-araw, ngunit nagkataon ay labis na nagulat si Lin K dito at tinanong kung nagkataon bang sinabi ng system na ang lahat ay tungkol sa host dahil binuhay niya ito.
Walang sapat na lakas ang ating bida pero hindi mo pinakinggan ang system at sasabihin na saka hindi siya titira dito. Ang ibig sabihin kapag binuhay niya siya ay babalik siya sa kasalukuyang panahon. Sinabi ng system na babalik siya sa lugar ng kanyang kamatayan. Kapag tinanong ni Lin Q kung makakakuha siya ng 1 linggong kasanayan, mamamatay ba siya? Muli sinabi ng system na hindi na niya kailangan ng tulong, dapat siyang magpasya ngayon para sa kanyang sarili. Gusto ba niyang gisingin ang kasanayan ngayon? Lin Q isipin na ito gumawa ng merong saysay na may pagkakataon siyang mabuhay muli. Kailangan niyang makipagsapalaran. Pinindot niya ang nakumpirma na button sa window ng system. Nakasulat na ang skill lottery ay na-activate na. Ang host ay nakakuha ng SSS rank skill at ability enhancement sa totoong mundo. Magical energy. Pinupuna ni Lin Q ang katawan at sinimulan niyang gumising. Ang mga hangal ay nagulat. Ang babae tinanong kung humihinga pa ba siya. Tumalon ng mataas si Lin So at naisip na salamat sa bagong kasanayan ay ang pag-atake at ang mga kakayahan sa pagtalon ay pinahusay na. Damapo siya sa mga kotse at nataman ang kotse ng napakalakas na galit ang lalaki at tumakbo patungo sa kanya. Tinanong niya kung paano niya tinatrato ang kanyang kotse nang ganoon papatayin niya sila. Ngayon din pasugad na ang lalaki at si Lin Q sinabing wala siyang planong mamatay sa suntok na ito. Tinutulak niya ang lalaki na ito palayo ng gusto at natalo lang ito ng 1 suntok lamang. Sa ating bida ang babae ay takot na takot sa mga nangyayari at sinabing hindi siya dapat gumalaw. Ang system ay nag-aabiso na ang kasanayan ng mga kamao ng kuneho ay na-activate. Ang lakas ng braso at ang bilis ng pag-atake o tumaas ay inilabas niya ang kanyang enerhiya at sinira ang mga damit ng babae bilang parusa. Pagkatapos tinakpan ito ng kung hindi man at mga nanonood sa stream ay makikita ito. May nagsabi sa stream na ang kuneho na ito ay dapat kunin ang kanyang maruruming kamay. Alok ng mga nanunood pero walang nang pakilam ang ating bida. Sabi ni Lin Q sa stream na hindi na niya uulitin ito ng 2 beses kaya dapat makinig silang mabuti. Siya ang kanilang boss Bonnie. Magpapatuloy ang ating kwento sa eskwelahan. Ang mga babaeng nakaupo sa klase ay nagtatanong kung nabasa ba nila ang balita kahapon na ang lalaking may tenga ng kuneho ay biglang sumulpot sa gitna ng isang online broadcast na parang kaklase nila. Ang ating bida ay kakadating pa lamang sa eskwelahan, biglang lumapit sa kanya ang mga babae at tinanong kung siya ba talaga ang nasa online broadcast kahapon. Namamangha ang mga babae sa kanya dahil napakalakas niya at napaka-cute pa. Nalipat ang eksena sa nangyari kahapon sa streamer girl at ang lalaking driver. Yumuko sila sa harap ng ating bida at nangako sila na hindi na nila gagawin ito. Sabi ni Lin Q na natutuwa na umamin sila sa pagkakamali nila. Pinapatawad ko na kayo at sabay pinuri si Lin Q ng 2 hangal na napakalakas niya at napakagwapo. Nagpasalamat ang ating bida na may nakakalokong tawa sa kanila. Iniisip din Lin Q, hindi dahil sa system hindi ako lalakas ng ganito kabilis. Nalipat ang eksena sa kanyang system at humihingi ang ating bida ng skills sa kanyang system kung meron ba. Sinabi ng system na narito siya. Automatikong ilulunsad ng system ang lottery. Ang skill lottery ay na-activate ng host ay nakakuha ng world seeding skill sa system window. Nakasulat na ang skills na isang E-rank skills. Nagtataka ang ating bida kung anong uri ng kasanayan ito. Hindi na namamalayan ng ating bida na lumalapit na ang mga babae sa kanya at tuwang-tuwa naman si Lin Q sa nangyayari pero ang mga lalaking kaklase niya ay sobrang inis na inis sa kanya. Nalipat ulit sa kanyang window system na pipindutin na ang click button para tanggapin na ang skills. Ngunit nagtataka ang ating bida kung bakit ito ay hindi gumagana. Ang system ay nagsasabi na ang kasanayan ay matagumpay na na-activate. Ang pagpindot muli ay ganap na walang silbi. Iniisip ni Lin So na siya ay nakakuha ng kasanayan ngunit ang system ay nagtatanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa kasanayan. Pinaliwanag ng kanyang system ang nakuha niyang skills. Nakakuha ng kaalaman tungkol sa lahat ng mga buto na umiiral sa mundo. Tiyak na mag-uugat ang mga halamang itatanim niya. Habang ang ating bida malalim ang iniisip sa nakuha niyang skills tungkol sa mga buto, isang lalaki ang lumapit sa kanya at tinawag siyang Pantong Kuneho. Nagalit ang ating bida dahil tinatawag siyang kuneho na may pangalan naman siya. Ang tumawag sa ating bida na isang hangal na si Linan Wind, isang awakening bronze 4 na star.
Inaalok niya ang ating bida ng isang trabaho kung swerte ka kikita ka ng malaki dito. Sinabi ni Lin Q kung anong trabaho. Pero ang nasa isip ni Lin Q na nagtataka na lagi siyang naghahanap ng gulo sa akin pero bakit ngayon ang bait niya. Sinabi ni Lee Nan-wind na alam mo ang isang Club X na ito na pwede kang magbenta ng hotcake mo. Nagalit si Lin Q dahil inaalok siya sa club na nagbebenta ng hotcake nila, at sinabi kay Lee Nan-wind regular customer ka siguro doon. Nag-oo si Lee Nan-wind sa sinabi ng ating bida pero pagkatapos ng ilang sandali na nalinawan si Lee Nan-wind na hindi siya pumupunta doon. Pero sabi ng ating bida na sinabi mo pumupunta ka dun tapos babawiin mo pero wag kang mag-alala hindi ko ta ipagkakalat na habang tumatawa ng nakakaloko. Nagalit naman si Lee Nan-wind sa sinasabi ng ating bida sa kanya na hindi makatotoo ang sinabi niya. Biglang dumating na ang kanilang guro at sinabi wag niyong susubukan mag-away sa aking klase malalagot kayo, umupo na kayo at may sasabihin ako na importanteng bagay. Magkakaroon ng dalawang mahalagang anunsyo na gagawin. Sa susunod na linggo ay ang citywide final exam. Sana ay mag-aral kayong mabuti at makakuha ng magagandang resulta. At para sa inyo mga awakening may special kayong pagsusulit at babantayan ito ng mga prominent figure sila ang magpapasya kung para makapasok ka sa awakening University. Naging interesado ang ating bida sa Awakening University. Ang Awakening University ay isang dalubhasa sa pag-aalaga ng mga kwalipikadong motivator dahil sa limitadong mga mapagkukunang pang-edukasyon ang pangunahing paraan upang masuri ang mga kakayahan ng mga mag-aaral ay sa pamamagitan ng isang espesyal na pagsusuri. Balik sa ating bida na malalim ang iniisip hindi lamang siya nakatanggap ng isang magandang kasanayan sa pagbabagong anyo ng kuneho ngunit naging bronze to star siya at nagkaroon pa siya ng system para lumakas pa at may pag-asa na ang ating bida makapasok sa Awakening University. Katapos mag-isip-isip si Lin Q tinaas niya ang kanyang kamay para makasali sa gagawin pagsusulit. Sinabi ng guro sa ating bida. Hindi ka na dapat sumali dahil sa kakayahan mo palang babaksak ka lang at sa iyong level ng talento magiging kahiyahiya ka lang sa ating paaralan. Ang bigat ng sinabi ng guro sa ating bida pero gayon paman hindi siya nagpatinag sa sinabi ng guro imbis na panghinaan ng loob mas naging desidido pa ang ating bida na sumali sa pagsusulit sa abilidad. Sinabi pa ng kanyang guro, gagawa ka lang ng ikakahiya mo. Sa sarili mo at uulitin ko ipapahiya mo lang ang paaralan. Habang ang ating bida ay iniisip niya kapag na-unlock niya ang isang kamanghamanghang kasanayan, ipapamuka ko sa kanya kung gaano ako kalakas, masyado niya ako minamaliit. May paraan pa para makasali ka sabi ng kanyang guro kailangan mong makapasok ka sa top 10 sa lungsod sa final exam. Pumayag ang ating bida kahit na anong mangyari makakapasok siya sa paaralan na iyon. Natapos na ang klase ng ating bida at siya ay nagmamadali at nag-iisip tungkol sa Awakening University nang biglang may hamarang sa kanya na kotse at may lumabas na napakagandang babae at tinanong siya kung siya ba ang nasa online broadcast na Little Bonnie. Ang babae ay si Xinjian Qin ang pinakamaganda sa buong eskwelahan nila at isang Ice Awakening Silver 1 star. Kasama sa mga top student. Ang ating bida natulala dahil nakakita siya ng napakamagandang babae. Iniisip ni Lin Q sa isip niya bakit ba siya laging tinatawag na Little Bonnie na totoong lalaki naman siya habang may malungkot na expression. Naging seryoso na ang ating bida at nagpakilala at sabay labas ng cellphone habang nakalitaw ang QR code. Nagsalita ang isang babae na kasama ni Xinjian na wag na umarte na cool ka at tinanong na kung siya ba talaga yung nasa online broadcast. Sumagot ang ating bida na oo at sinabi ng babae ibabalik lang nila ang nakita nilang jacket ng ating bida, at lumapit ang babae sa ating bida nang malapit nang biglang tinawag sila ni Xinjian. At tinanong niya kay Cheng Min siya ang sinasabi mong malakas sa online broadcast. At sinabi ni Cheng Min oo pero siya lamang ay bronze to star lighting awakening pero may kapareho siyang rank na tinalo niya lang ng isang suntok kaya siya ay mas malakas. Nagsalita ang ating bida kay Xinjian masyadong mabait ka. Kung gusto mo makita ang lakas ko ipapakita ko sa iyo.
Si Xinjian naman ay walang pakialam sa ating bida at sinabi, "Kalimutan mo na," at sinabihan si Cheng Min na umalis na. Nagulat si Lin Qiu at sinabi niya sa kanyang isip, "Hindi ko pa nakukuha ang kanyang pangalan niya at number," at sinabi ng ating bida na wag muna umalis, tayo ay maglaban sa tahimik na lugar. Sabi ni Xinjian, "Sigurado ka ba?" Iniisip ni Xinjian sa kanyang isip na niyaya ako ng 2 bronze star lamang para makapaglaban pero hindi ako tumatanggi sa isang pagsubok. Pero sinasaalang-alang ko ang gap ng lakas. Sa pagdating ng exam tayo ay maglalaban. Makikipagkamay sana ang ating bida, ngunit umiwas si Xinjian at sinabi wag siyang tatawagan sa kanyang buong pangalan niya at tawagin lamang na Xin, at sinabi ni Lin Qiu na anong mangyayari kapag ako yung mananalo sa competition. Sagot ni Xinjian, "Kapag natalo ako pwede kang humiling sa akin ng kahit anong bagay," pero ang nasa isip ni Xinjian hindi siya matatalo. Nagsalita si Cheng Min sa ating bida na pinipigilan na wag na lumaban kay Xinjian pero hindi nakikinig ang ating bida at nagpasalamat sa paalala, "Pero hindi ako susuko." At nagpaalam na sila sa isa't isa. Habang naghihintay ang ating bida, may order na pumasok sa kanya at dali-dali niya itong pinuntahan. Napunta ang kwento sa isang batang lalaki na binubugbog ng 2 lalaki dahil lamang hindi niya ito mabigyan ng pera. Nagmamakaawa ang matabang lalaki na wag siyang patayin, ang gusto lamang ng mga hangal na lalaki ang pera niya. Biglang nagpakita ang ating bida sa eksena na may hawak na baseball bat at sinabi sa mga hangal na walang kalaban-laban na tao binubugbog niyo. Sinabi ng mga hangal, "Saan kang galing, Little Bunny? Kala mo kaya mo kami hindi nila alam na madaming kasama ang ating bida?" Nakakampi, sabay pitik lang ng bida sa kanyang kamay, naglitawan na mga kasama niya. Pagkakita pa lang ng mga hangal sa dami ng kasama ni Lin Qiu, sabay takbo sila ng mabilis. Natapos na ang kaganapan at kinakausap na ni Lin Qiu ang batang mataba na nagpapasalamat na dumating siya sa tamang oras. "Ikaw ang tagapagligtas ko," sabi ng ating bida, "tapos na ang mission ko dito, kailangan muna akong bayaran." Nagpakilala ang batang mataba na si Zhang San at nagbayad ng 30,000 piso. Sinabi ng ating bida na mayaman na daw siya at magbabayad sa mga college student na tinawagan niya. Masaya si Lin Qiu dahil may pangbabayad na siya sa tuition niya. Tinanong ni Lin Qiu kay Zhang San bakit napasok siya sa gulo na iyon. Ang paliwanag naman ni Zhang San na nahihiya pa ay ginamit ko lang ang isang babaeng avatar na ikasal sa isang tao sa isang laro. Nabigla si Lin Qiu sa nalaman niya at nasuka pa. Nagpaalam na ang ating bida kay Zhang San at sinabi ng ating bida napakayaman niya talaga. Habang paalis na ang ating bida, iniisip niya si Xinjian na napakaganda niya at hinding-hindi siya magpapatalo dito. Magpapatuloy ang kwento sa eskwelahan. Ang ating bida ay puyat na puyat dahil nag-aral siya ng mabuti kagabi para makapasa lamang sa exam na gagawin nila. Binuksan ni Lin Qiu ang kanyang system para kunin ang kanyang skill. Tumugon ang system na natutulog pala. Nagulat si Lin Qiu dahil pwede pala matulog ang kanyang system niya. Sabi ng kanyang system, "Congratulations, natanggap mo ang photographic memory." Pinaliwanag ng kanyang system, ang photographic memory ay isang kakayahan na makikita mo lamang sa inyong isip at makikita mo agad ang sagot sa pamamagitan lamang ng pag-active ng skill na ito. Namangha si Lin Qiu sa nalaman niya sa kanyang skill at dali-dali niya tong sinubukan at napangiti na lamang si Lin Qiu dahil gumagana talaga ito, at dagdag pa ni Lin Qiu na magiging madali na lang sa kanya ang lahat lalo na ang exam na paparating. Ang kanyang guro ay pinagmamasdan na pala siya na may ekspresyon na galit. Biglang sumigaw ang kanyang guro dahil si Lin Qiu ay iba pala ang kanyang inaaral sa kanyang klase. Dagdag pa niya sa kanyang guro, "Imbis na math book ang inaaral mo, bakit ang hawak mo ay language book?" Tumugon ang ating bida, "Masaya lang daw siya," sabi niya sa kanyang guro. Pasigaw na nagsalita ang kanyang guro na ano ang masaya dito sa libro na ito. Tugon ng ating bida dahil madali lang sa kanya na pag-aralan ito. Dagdag pa ng kanyang gurong na galit, "Ano ang nonsense na sinasabi mo?" Dagdag pa ng kanyang guro, "Nakakalimutan mo yata kailangan mo makapasok sa top 10.
Sagot ni Lin Q, ginagawa lamang niya dahil madali lang sa kanya ang libro na at dagdag pa ng ating bida na pinapatigil ang kanyang guro sa pagsesalita. Huwag daw mag-alala ang kanyang guro dahil nagbago na daw siya at kalimutan na daw ang kanyang nakaraan. Dagdag pa ni Lin Q sa kanyang guro na pumili sa libro ng page para malaman kung marunong na ba siya mag-memorize. Nagulat ang kanyang guro sa sinabi ni Lin Q na huwag magsalita ng nonsense at dagdag pa ng kanyang guro dahil makulat ka papayagan kita. Sa isip-isip ng guro mapapahiya lamang si Lin Q sa gagawin niya. Nagsimula na ang kanyang guro na magtanong ano ang kasama sa paglalakbay ng immortal na ikalawang yugto. Sagot ng ating bida sa kanyang guro ay ang pakikipagtulungan ng walang hanggan sa loob ng moonlight. Nagulat ang kanyang guro na alam ni Lin Q ang sagot pero ang kanyang guro ay hindi naniniwala na tama si Lin Q. Sinuri ng kanyang guro sa libro para makita ang sagot ni Lin Q. Kaya't nagulat na ang kanyang guro na tama siya at sinabi ni Lin Q na huwag na ituloy ang pagtatanong ng kanyang guro dahil marami na daw siyang tinatanong. Sabi ng kanyang guro na isang tanong na lamang at nagtanong na ang guro. Ngunit pagkasagot ng ating bida akala ng kanyang guro na mali ang ating bida na may halong tawa pa. Nang biglang napaisip ang kanyang guro sa sinabi ni Lin Q at biglang nagulat na tama pala siya at nagtataka ang mga kaklase niya na anong milagro ang nangyayari. Ang iba naman ay namamangha sila sa ating bida. Wala nang nasabi ang kanyang guro na habang si Lin Q ay paalis na at sinabi din ni Lin Q na magkita-kita na lamang sa exam at ang kanyang guro ay napasukan na lamang ng dugo. Nalipat ang eksena sa pagtatapos ng exam nila na tinitignan na nila yung grade nila sa billboard. Habang sinasabi nila at nagtataka na may nakatalo na kay Zinzin sa top spot at nagtataka ang iba kung silinan ba. Pero sinabi ng kanyang kasama na hindi yung pinakamahinang awakening daw ang nanalo kay Zinzin. Nagulat ang silinan na si Lin Q ang nakakuha ng top spot. Biglang lumitaw ang ating bida na sinabi walang impossible sa mundo pero nasa isip ng ating bida madali lang daw yun dahil may skill naman siya ng photographic memory. Dagdag pa ng ating bida habang paalis na kailangan na magsanay ng mga kalaban ko sa ability of exam, habang silinan na hindi pa rin matanggap sa sarili na natalo lamang siya kay Lin Q. 10 araw na ang lumipas ang Tournament of Ability of Exam ay nagsimula na, napunta ang eksena sa dalawang matanda na nagsasabi na imbatein natin ang kinatawan ng 30th Militar Zone sa Top 100 principal sa bansa at ang Top 100 na kumpanya sa mundo. Pinakilala si Zinzin ng host sa mga tao na nagmula sa 18th High School na nagsisimula na sa final exam. Nalipat ang eksena kay Zinzin habang kumukuha ng Test of Ability. Habang ang dalawang nagbabantay na ano daw ang problema sa kanya, napaka-sims off niya daw at sabi pa ng isa sa kanyang kasama na kuha niya daw yung first and second place sa exam pero may tumalo sa kanya sa final exam. Biglang nagpakita ang ating bida sa eksena habang tinatawag niya si Zinzin. Napansin na ni Zinzin si Lin Q habang wala sa mood ang kanyang mukha at nagsabi anong gusto mong ganting pala mo dahil nanalo ka sa postahan natin. Sagot ni Lin Q at nagtataka bakit wala daw mood si Zinzin, ano daw ang nangyari. At dagdag pa ng ating bida na nagbibiro lang daw siya sa postahan nila pero gusto ko na ilibre mo ko o ako maglibre sayo. At biglang nagulat si Zinzin at namula at nauutol na humihingi ng tawad sa ating bida na nagkamali sa pagsasabi na mahina ka. Natama na ng kubito ang ating bida sa kagandahan ng kanyang future wife. At nang biglang may sumingit sa kanilang usapan na nagtatanong kayo ba ang dalawang top scorer sa exam. Nasinabi niya na magkasama sila ngayon at nagulat ang ibang tao na magkasama sila. Ang lalaki pinakilala si Lin Q na sinasabi siya ay isang Bonnie Awakening. Na nagsalita ang bida sa maraming tao na kukunin niya daw ang first place. Nagtatawanan ang mga hangal at sabi ng isa, isang kuneho makukuha ng first place, kami ba ay pinagluloko mo? At sabi ng isa nakatsamba ka lang sa exam at dagdag pa ng isang hangal habang naiinis lumayo ka sa aming goddess na si Zinzin.
Kinuha agad ng ating bida ang microphone sa lalaki at nagsalita sa lahat na pakinggan siya ng mabuti. Ako ang number 1 at ipanalangit nyo ang mga kandidato nyo na sinusuportahan na huwag kaming magsugapahan dahil matatalo kayo. Nagulat ang lalaking broadcaster at dali-dali niyang kinuha ang mic sa ating bida na nagsasabi na mag-iingat sa mga binibitawan na salita. Nagalit naman ang mga hangal sa kanya at nagyaya sila ng laban sa ating bida para maturuan siya ng leksyon, balik sa broadcaster habang nagpapaliwanag sa mga kalahok ngayon para sa mga panuntunan. Ang format ay 1 versus 1 arena battles, ang mananalo mag-advance at ang matatalo ay matatanggal na at dagdag pa ng broadcaster ang mga kalahok ay 257 kaya't magbibigay sila ng numero sa bawat isa. Minigay na nila ang mga numero sa kalahok. Sinabi pa ng broadcaster kung sino man ang una mabubunot sila ang unang swerteng mananalo, habang ang isang lalaki na nagdadasal pero ang ating bida ay chill lang at inaantok pa, at biglang nabunot ang numero ng ating bida na 66. Nagsasalita ang mga hangal sa kanila kung bakit napakaswerte niya at hindi nila matanggap na mauna na naman siya. Nalipat ang eksena sa arena na magsisimula na. Nakita ng ating bida ang billboard na si Zinjan ang unang sasabak sa laban at habang nanunood ang ating bida sa laban ni Zinjan napatayo ito sa kanyang inuupuan dahil mabilis niya lang tinalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan lamang ng ice technique. Ina-announce na ng broadcaster na si Zinjan ang nanalo sa laban na isang Ice Awakening at isang Silver Rank. Sinabi ng katabi ng ating bida na kamangha-mangha daw si Zinjan.at habang ang ating bida ay namangha din sa lakas ng kanyang future wife at napasabi din siya talagang goddess ko. At dagdag pa ng ating bida na hindi daw siya papatalo at mag-aaral ng maayos para maging karapat-dapat siya. Kay Zinjan. Pagkalipas ang 10 minuto at tuloy pa rin ang labanan sa arena. Ang ating bida ay naiinip na sa panunood sa mga laban. Biglang lumitaw ang kanyang system at nagtataka si Lin Q kung bakit ano ang nangyari at nagtataka din kung bakit ayaw siyang kausapin ng kanyang system. Sumagot na ang kanyang system at nagpaliwanag na hindi siya nag-aalala sa ating bida na katulad niya at bigla na lang nagbigay ang system. Congratulations, nakatanggap ka ng physical enchantment ng isang S-rank skill. Natuwa si Lin Q dahil nagbigay din ng S-rank skill ang kanyang system, hindi katulad ng nakaraan na puro farming skill ang binibigay niya at dagdag pa din ni Lin Q sa kanyang system na pagbibiro na akala niya na useless system siya. Tumugon naman ang system, mag-iingat sa sinasabi kung hindi wala ka nang matatanggap ng S-rank ulit. At sinabi na ng system kung gusto na i-enchant ang skill ng ating bida. Oo, sabi ni Lin Q habang nanabik sa mga mangyayari, at biglang napunit ang damit ng ating bida habang na-pro-process pa ang physical enchantment skill. Habang na-pro-process lumalaki ang bawat parte ng katawan niya na katunayan na tapos na ang pag-enchant ng skills, sabi ng kanyang system, enchant successful. At nagulat ang ating bida na lumaki ang kanyang katawan ng tuwang-tuwa na siya daw ay isang malakas na lalaki na ngayon. At habang nagpo-post ang ating bida may nanunood na pala sa kanya na si Chengmin.at. Nagsabi ang ating bida kay Chengmin na ngayon ko lang na nakakita ng muscle man kaya't na mamula ka. Tumugon si Chengmin na hindi sabay turo sa baba ng ating bida at nabigla si Lin Q sa nalaman niya na punit na pala ang kanyang pang-ibaba at napasigaw ito ng sobrang lakas. Nalipat ang eksena kay Lin Q at kay Chengmin na namumula pa sa nakita niya kanina. 2 araw na ang lumipas pero hindi pa rin tapos ang laban. May kumusap sa ating bida na kamusta siya pero wala naman pakialam ang ating bida dito. 3 araw na ang lumipas. Kasama na niya si Zinjan sa upuan at naiinip na ang ating bida kung kailan siya sasabak sa labanan. At nanganggamasta ang broadcaster sa ating bida kung kamusta ang maswerteng napili para manalo. Tugon ng ating bida, sa totoo na boring daw siya sa paghihintay. Take note lang po, nabunot ang ating bida para makapasok sa semifinals exam agad kaya siya ang lucky one. Balik po tayo sa storya.
Nagsalita si Linan na hindi parent tanggap sa sarili na si Lin Q ang napili samantalang sila nahirapan sa mga laban at bagbog pa at sabi pa ng isang hangal siya ay Diyos ng swerte dagdag pa ni Linan nakikipaglaban sila sa kanilang buhay pero itong kuneho na sarap buhay lang. Nagprotesta si Linan habang galit na dapat umalis na si Lin Q sa kanyang posisyon kung talagang lalaki talaga siya. Nalipat ang eksena sa arena habang pinaliwanag ng broadcaster na si Lin Q ay umalis sa kanyang posisyon para makipaglaban na kaya sa susunod na round ay siya na ang isasalang at si Linan ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Napunta na ang eksena sa laban ng ating bida. Nagsalita ang hangal kay Lin Q na ngayon niya daw tatapusin ang pagiging swerte neto. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang naghahanda na masusubukan na daw niya ang physical enchantment. Pinakilala ang hangal na si Lei Dian na isang Lightning Awakening Bronze 8 star. Ang mga sumisigaw para ay support si Dian at pinupuri din nila ito na siya daw ay napakalakas ang hindi nila alam konting oras na lamang ang maliligayang araw niya. Nagmayabang ang hangal sa ating bida na papatayin daw siya biglang nagulat ang ating bida at napaisip sabay hawak sa noo niya na lalaban talaga sa akin. Ang laban ay magsisimula na, nagsalita si Dian na pagmamayabang tumakbo ka na ngayon hindi ka na swerte kasi malas ka dahil ako ang unang nakaharap mo at dagdag pa. Nang top mole na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang inyong kasanayan ngayon palang dudurugin na kita. Sagot lamang ng ating bida ay okay habang walang pakialam sa sinasabi na nonsense. Biglang nagbago ang isip ng top mole na papahirapan niya na lamang ang ating bida at i-torture niya ito. Biglang umatake na si Dian ng buong lakas niya na nag-iwan ng malakas na pagsabog na akala niya na matatalo niya agad ang ating bida ngunit mali ang kanyang akala madali lamang na iwasan ni Lin Q ang atake ni Dian. Sabi ng ating bida habang nangungulangot habang pinapayuan niya ang kalaban matagal ka nang nag-charge pataas madali lang ang kahinaan mo at dapat alam mo yan. Ngunit ang hangal nagtataka lamang papano naiwasan ng ating bida ang atake niya habang pagod na agad sa isang atake pa lamang. At gumamit si Dian ng isang teknik na tinatawag na Lightning Blast at inatake na niya ang ating bida ngunit ang kanyang atake madali lamang iniiwasan ni Lin Q habang nag-iiwan pa ng kanyang after image. Nagtataka na naiinis na si Dian kung paano naiiwasan ng ating bida ang atake niya. Naghanda ulit si Dian ng isang atake na kanyang uling alas para matalo si Lin Q na tinatawag na Lightning Ocean. At naghanda ang ating bida sa atake ni Dian at nag-isip ang lightning skill na madaming beses na makapangyarihan kaysa sa ibang mga kakayahan. Naalala ng ating bida na natamaan siya ng lightning na muntik niya pang ikamate. At kung tatamaan ako dyan baka mapipinsala pa ang ating bida kaya gumawa ng hakbang si Lin Q para mauna ng umatake. Biglang nag-teleport ang ating bida papunta sa mukha ni Dian at si Dian ay gulat na gulat dahil napakabilis daw ng ating bida susuntok na ang ating bida kay Dian patungo sa pagmumukha neto. Hindi makapaniwala si Dian na napakalakas pala ng ating bida. Pagkasuntok ng ating bida ng serious punch tumilapon si Dian ng sobrang lakas. At nagsisigawan ang mga tao na si Dian na sikat na tao na talo lamang ng isang suntok sa ating bida. Nagsalita ang broadcaster na si Lin Q ang nanalo sa laban. Habang iniisip ni Lin sa kanyang isip na napakalakas ng kanyang physical enhancement.